What's up, Doc Nana? Here's Chef Doc Nana again. And what are we going to do today? We are going to cook tofu, stuffed tofu in bean sprout and shiitake mushroom. This is a Chinese way on how to cook it. I will be showing all the ingredients. Guys, simple lang ito. This is what you eat in the Chinese restaurant. And it's quite very expensive if you buy this. But this is how it is done. A simple, mas shortcut na way on how to cook it. Okay? So, panoorin nyo na lang siya. Tignan nyo yung mga ingredients. And you can do this in your home. Okay? Para maiba naman on how to cook tofu. Okay? It's stuffed tofu and with bean sprout and shiitake mushroom. Okay? Watch it. Okay. Gagamit tayo ng bean sprout. In other words, toge. Konting saluyot lamang. Shiitake mushroom. Bawang at saka luya. Sibuyas. Okay, merong bouillon at alukbati. Konti lang na alukbati. Okay, paghaluin natin alukbati at saka saluyot. Konti lang nun. And then, kalimutan ang sibuyas. Nahugasan ko na yung bean sprout, yung toge, at saka itong shiitake mushroom. So, syempre, kailangan natin i-slice ang shiitake mushroom. Ngayon, magigisa tayo. Okay, ang pagigisa kasi sa Chinese style is the bawang and the luya, of course. Ngayon, yung luya na ginawa ko dito, hindi dapat malalaki ang slice. Kaso, I have this ugali, I want to eat it like that. Okay? But, sa inyo, dapat i-dice nyo siya. Yung talagang pinong-pino yung pagkakahiwa ng luya. Ganon din ng sibuyas, kung gusto nyo, pinong-pino. But anyway, ito na. Nilagay natin yung luya at saka bawang, ginigisa natin. Tapos nilagay din natin, of course, yung bouillon. Isang bouillon at saka yung sibuyas. And then now, para mag-incorporate yung lasa niya sa shiitake, ayan, ginigisa natin siya. Okay? And then we put in a little of the pepper. Now, kung gusto nyo na maanghang, pwede, damihan nyo. Kung ayaw nyo, wag. And then you also put the star anise and the bay leaf. Okay? That's the secret there. Hanggang sa mga amoy siya. Okay? Prituhin nyo lang siya. Kakapit na yung amoy niyan at saka yung lasa. And then we put in the oyster sauce. Nilagyan ko yan ng mga 4 tablespoon. Okay? Ganyan lang, oyster sauce. Ito mabilisan eh. Kasi halos parang ilalaga mo lang. Ang kailangan lang dito yung lasa lumabas eh. And then may tomato ketchup. Okay, yung tomato ketchup na yun, ang isang sachet nyo is 1 tablespoon. So 2 tablespoon ngayon ito. Kasi ito nakatansya ito according sa ilang servings ang gagawin ko eh. So, makakagawa lang ako actually dito ng 4 na tofu na malalaki. But, yung may sobra to, may pasobra ako dito kasi gusto kong kainin din as is yung palaman. So, now, lalagyan natin siya ng sugar. Ang taste dapat nito is medyo matamis ng konti, okay? So, nilagyan lang natin siya ng 3 teaspoon lang muna. Kasi tinatansya-tansya yan. Hindi mo siya dapat bibiglain. Alam niyo yan, lalo na you're cooking. You know that very well. Siyempre, you don't just, mas mahirap masobrahan kesa yung kulang at pwede mo pang dagdagan. Okay? So, ayan, halu-haluin na natin siya. Naamoy ko na talaga yung yung star anise at saka yung bay leaf. Okay, now lagyan na natin yung sabaw ng manok. Kasi pag gumagawa ako ng ganito, usually meron talaga akong nakalaga na sa tabi. Yan, naglalaga ako maliban do sa bouillon. Now, yung pinaglagaan ko ng manok o baboy o baka, palagi kong ginigisahan yan ng sibuyas at saka luya at saka bawang. Pero palaging mauuna muna ang bawang at saka luya. Silang dalawa muna. Nahuhuli yung sibuyas. Kasi iba yung nagiging amoy. Tsaka lasa eh. Iba. Okay?
So, ngayon, yan, pakukuluan natin yan actually. Ngayon, yung anis, maamoy na siya. So, kailangan na natin somehow hanapin si anis. Ngayon, si bay leaf, actually, tinabi ko lang yan. Pero, nandyan lang siya. Okay? Ibinalik ko doon. Ngayon, yung aalisin natin is the anis. Kasi, maamoy na talaga siya. Naamoy ko na, mabango na siya. Ngayon. So, ito na. Halu-haluin na natin siya hanggang sa kumulo. Lagay natin ng handful. Ibig sabihin, konti lang na alukbati tsaka saluyot. Kasi na ano naman yan parang nalalanta, lumiliit. Kasi gagawin natin siyang stuffing. So, takpan lang natin, antayin natin hanggang sa maluto sila. So, yan, nakikita na natin, di ba? Yan na siya, oh. Guys, huwag niyong kakalimutan na naglagay nga pala ako ng sesame oil sa bandang huli. Hindi ko lang napakita. Kasi nga, hirap kasi mag-video. At this point kasi hawak-hawak ko yung camera. So, ayan ang ending niyan. Ganyan ang itsura niyan. Yan ang stuffings na ilalagay natin sa tofu. Now, you can eat that also as is na ganyan. Okay? Pwedeng ganyan siya as is. Kung may alam kayo yung kwapaw, yung parang half na siopaw na nabibili sa grocery na ini-steam yung biyak sa gitna, pwede nyo siyang ipalaman. Okay? Pwedeng ipalaman sa kwapaw yan. Masarap siya. Actually, guys, tinitikman ko siya. Sarap. So, ito ngayon, bumili ako ng Chinese tofu. Yan ang magiging stuffings natin. Okay? Now, syempre, huhugasan natin dinray natin yung tofu. So, kailangan natin hiwain ngayon ito. Okay, naghugas na ako ng kamay. Nakikita nyo yung niluto nating pampalaman na stuffings na may toge. Nandun siya sa Pyrex. Guys, ulitin ko, nilagyan ko ng sesame oil yun, nung kumulo na siya. Hindi ko lang napakita. Okay? Sorry, kasi nasa kamay ko yung isang camera. Kasi actual ko na siyang pinakikita sa inyo na ganyan na niluluto ko na siya, pero shinortcut ko na rin yung time frame. So, ito nahihiwain natin. Nakita niyo yung tofu, binibiyak siya ng ganyan lang. Okay? Tapos, uukain lang, magka-carving lang tayo ng konti sa inside part para, maipasok natin yung ating palaman. Ngaingat lang tayo kasi pwedeng mabiyak yung tofu Okay, that's how you do it. Now, depende kung gusto nyo, maliit na kutsara ang gamitin nyo. As long as importante, meron tayong space na makikreate na maipapasok natin si stuffings. Yan. Yung mga natirang tokwa na yan, hindi yan masasayang. Pwede nyong ibalik yan doon kasama nung gusto nyong kakainin lang as plain yung stuffings natin. Pero papakuluan nyo syempre para maluto siya. Or, pwede din nyo naman prituhin kung gusto nyo. Nasa sa inyo yun. Basta sa akin, walang nasasayang. Ayoko nagsasayang ng pagkain dahil masama yun. A lot of people are getting hungry. And one thing I really hate is leaving food behind, sa plato. Because that's very bad. Kahit isang butil ng bigas, the farmers, kawawa sila. Sa isang bawat butil na tinatapon natin, isipin nyo kung gaano kahirap maging farmer. Ganyan ang isip ko kasi. Hindi ako nag-aaksaya ng food. Kahit isang butil ng bigas sa plato. I don't do that. So, ngayon, nahiwa na natin. Nalagyan na natin ng butas yung ating tokwa. Ilagyan ko ng oil itong pan. Okay? Itong pan na to, ito yung pinaglutuan nung yan ang ating ginawang stuffings kasi may lasa siya may lasa na yan nandiyan yung lasa. So, nilagyan lang natin siya ng canola oil. Ayan. Okay. Tapos ito na.
Hindi ko na kinakat itong ano natin, itong video natin because I really want you to see how it is being done. Kasi may nagtanong sa akin, masyado daw nasa-shortcut, di daw nila nakikita yung actual kung what's really going on. So, mahirap kasing masyadong long din naman. Baka maantok na tayo. Pero to wala akong choice kasi iba ng usapan nito. I mean, I'm really showing you how it is being filled up, no? Right from zero to ending. Okay, iyan yung mushroom mo. Isinasaksak natin siya sa loob. Pero syempre, kailangan ayusin din natin doon sa pan. Ngayon, ang kagandahan kasi niyan, guys, yung pinaglutuan natin na kawali, di ba may katas yan ng stuffings natin? Ang ganda ng effect niya pag naluto, kumakapit sa tokwa yung sauce niya. You will see it in the end. What I'm trying to tell you guys. Naakala mo ginril, hindi siya ginril. So, ayan, tsaga-tsaga lang. Ayan, oh, kita nyo yan. Actually, marami pang extrang palaman eh. Yung extrang palaman na yon, kung meron kayong mabibiling kwapaw, yung half na siopaw, na walang laman, ang sarap niyan. Okay? Pwede din siya sa lumpia. Bili kayo ng glutinous lumpia wrapper. Okay, ito na. Sinisilip na natin. Pwede na natin baliktarin ito. As you notice, yung kabilang casserole na Pyrex, pinakuluan ko doon yung tofu na natira. Ayan, nabaliktad na natin. Guys, mahirap magbaliktad ng ganyan, ha? Kaya, todo ingat. Kung meron kayong mas magandang tools na pangpaikot, better, na hindi masasabog. Nakita nyo, kumapit yung sauce dun sa tofu. Yung sauce mismo ng stuffings. Okay na yung stuffings dun sa on the right side ng kawali. O, imagine nyo yung tofu dun, naluto ko na. Kasi yung sabaw nun, gagamitin natin. At saka yung mga mushrooms, saka yung mga garnishings na nandun sa natirang stuffings, gagamitin natin yung pang toppings. Okay? So, ito ngayon, ayan, nilabas ko na yung Pyrex na isa. Kasi dyan natin siya aayusin ng final para maganda ang itsura. At ima-microwave pa natin yan, ha? So, ito na guys. Finished product na yan. But still, we have to microwave it. So, ipapasok natin sa microwave for a few minutes in such a way na maluluto yung mga onion spring, onion leeks, or yung parsley kung may inilagay tayo dyan na. Tapos, at saka yung, para safe na safe. Kasi I have to ref this also eh. I eat it in how many days then. Ayokong kumakain ng hilaw. That's one thing. I don't like hilaw. So here, ayan. At least pinablanch ko siya or pinapainit ko siya. Yun. So ito na. Ayan, no? Kita nyo, mina-microwave ko pa. Para sigurado tayo. Eto na! Ang sarap niyan, guys. Super duper duper duper. Hello everyone, I'm back here now again because we're done cooking the tofu, stuffed tofu with bean sprout and of course shiitake mushroom, my fave. So, ito na. Ayan, ang sarap no. There are ways on how to prepare tofu. It's not like tokot baboy lang na piniprito. Ang dami pong pwedeng gawin sa kanya. Sobrang daming ways on how to do with tofu. Tokwa yon sa mga hindi nakakaintindi, tokwa. Okay, tokwa. Sige. Okay. Bye-bye na. Bye-bye.